Hi guys, gusto ko kayong welcome sa part 1 ng module 3 ng series natin, or ng video series natin na Earn Money Without Spending Any. Alright, and sa part 1 ng module 3 ay tuturo ko sa inyo kung paano ba kayo makakapag-promote ng product dun sa website nyo. Alright, so ito yung huli natin ginawa. Remember, yung website nyo nag-edit or nag-customize tayo ng website nyo. Alright. So again, balik kayo dun sa ClickBank account nyo. Alright, log into your ClickBank account until mapunta kayo dun sa pinaka-homepage nyo. Alright, gagamitin natin tong Freeman12 na account na kinreate natin kanina. And then, babalik tayo sa marketplace. Since meron na tayong sariling website, maghahanap ulit tayo ng ipopromote natin na product. You can still promote yung product na ginamit nyo before. Alright, but since it's already like on autopilot, alright, since pinosa natin sila doon sa mga social networking site and then video sharing site, so kukuha tayo ng ibang ipopromote natin. Alright? Alright, so again, gusto kong bumalik doon sa e-business and e-marketing. Alright, and again, pipili tayo dito sa sort. And usually, pinipili natin is yung initial dollar sale. Right, but in this case, medyo babaguhin ko muna yung strategy ko since nung binuksan ko tong marketplace ng ClickBank dun sa account ko, nakita ko na meron ditong um, product na magandang i-promote. Alright. Alright, itong paid social media jobs. Alright, since ang pinopromote natin is marketing. Again, as you can see, yung gravity niya is 80.09. Alright, and then $25.79 yung pwede mo makuha ang commission for every successful sales. Alright, and since in demand ngayon yung mga social media jobs, so yun yung gagamitin natin. Alright, kasi mas malaking conversion niya since in demand nga siya. So i-click natin yung promote. Alright, as you can see, tatanungin niya tayo kung ano yung account nickname natin. Alright, in this case, gagamitin natin nga yung Freeman12 and iiwan lang natin blank yung tracking ID. Alright, and then just click on create. Alright, and then copy natin itong link na bibigay niya sa atin. Alright, copy lang natin siya. But then again, ang kaibahan nitong ang gagawin natin since ipopost naman natin yung pinopromote natin dun sa mismong website natin, I highly recommend to copy na rin itong hoplink HTML code. Alright, and ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ba natin siya magagamit. Alright, so copy lang natin siya dito. And then once na-copy na natin siya, alright, so tapos na tayo dito sa ClickBank account natin, babalik na tayo dun sa ating ine-edit na website. Alright, and then as you can see dito sa taas, makikita nyo na merong HTML. Alright, so dyan nyo ipapasok or i-enter itong code na nakuha natin, yung pangalawa. Alright, yung nasa second box dun sa link na binigay sa atin ng ClickBank. Alright, so paano ba natin siya magagamit? So first, dito ko siya balak ilagay. Alright, so i-delete ko to. Alright, by just clicking and highlighting it and then click on or press on delete button sa keyboard ko para ma-delete siya. So kukunin ko yung HTML. So click, press, hold, and then drag, and then release, which is drop. Alright, so once na-release na natin siya, alright, so i-double click natin siya. Once di-double click natin siya, lalabas to. So it will ask for HTML code.
Alright, so yung nakuha natin kanina na link na pangalawa, yun yung ikakopy natin. Alright, so copy lang natin siya. And then, paste natin dito sa box na to. Alright, and then just click on apply. Alright, so sa ngayon, hindi pa natin alam kung gaano ba siyang kalaki, kung ano ba yung size niya. Alright, so ang gawin natin is i-resize lang natin siya dun sa at least pinakamalaking pwede mong i-resize siya dun sa lugar na gusto mong paglagyan sa kanya. Alright, since hindi pa natin nakikita kung ano yung itsura ng mismong banner na pinrovide ng ClickBank. Alright, and then para makita mo siya, just click on preview. Alright, and once nandun na tayo sa preview ng website natin, alright, scroll down ka lang sa baba. Right, so nakalabas lang dito is click here. Alright, so ang gagawin natin is kukuha tayo ng image sa Google. Alright, para mailagay natin dito sa website natin. Alright, so since nakita natin na maliit lang naman siya, ang gagawin natin is liliitan na lang natin to. Alright, liliitan na lang natin siya. Alright, ganyan na siya. Ilagay natin siya dito sa gawing baba. Alright, and since yung pinopromote natin is digital marketing, in this case, yung pinopromote natin is social media. Alright, paid social media jobs. So, buksan natin yung website na yon. Right, bali kinilik ko siya dun sa mismong website ng ClickBank. Or, if you want, pwede nating gawin din to. Alright, so remember kanina meron tayong kinuwang link. Alright, affiliate link galing sa ClickBank. I-highlight lang natin siya. Alright, and then click on copy. Alright. So, ang gagawin natin is paste na lang natin siya dito. Pero ito yung makikita nyo website. Ito yung website ng paidsocialmediajobs.com. Alright, so para makita nyo lang, paste natin dito yung link na nanggaling sa ClickBank. Alright, since yan yung affiliate link natin. And then hit on enter. So basically, yung lalabas dyan na website is kamukha ng website na in-open natin kanina from ClickBank. Alright, ito. Kinilik lang natin to. Ito yung lumabas yung kanina. And it's the same. Alright, so as you can see, it's Preman12 since ako yung promoter nito. Alright, so titignan natin yung itsura ba niyan. So it has something to do with paid social media jobs. Alright, so yun yung hahanapin natin sa Google. Paid social jobs. And then image ulit. Or PNG ulit. Alright, so pag hindi lumabas automatic yung image, just click on images. Alright, and then pipili tayo ng images na gusto nating makuha. Na eye-catching, of course, para mas madali para dun sa mga visitor ng website natin na makita ko ano ba yung talagang ipinopromote natin. Alright, so I think this is good. Alright, so click lang natin siya. And then right click sa computer mouse. And then save image as. And then paid social. Just click on save. So na-save na natin siya. So pupunta tayo dito sa website nyo ulit. Alright. I mean sa website builder nyo. Alright, so as you can see, ito yung una natin nilagay kanina. And then, kukuha tayo ng picture. So, click, and then drag, and then drop. Alright, and then upload new picture. And then, ito yan. And then, just click on open. And then, mag-upload siya dun sa folder nyo ng mga pictures sa website builder. And then, it's highlighted.
and then just click on select. Alright, so makikita nyo, ito na siya. Ito na siya, right? Alright, so as you can see, makikita nyo na yung size niya is medyo alanganin, square siya. Alright, so ayusin lang natin to. Alright, so ayusin lang natin siya para mas maging eye-catching yung image. Alright, since as you can see, ito yung click here. Alright. So adjust lang natin siyang konti para mas malakihan natin yung image. Okay. So again, gusto natin itong image na to maging clickable din. Alright, na pagka dumaan yung mouse, makikita nyo meron siya parang kamay, which means na clickable siya. So ang gagawin nyo is right click sa mouse, and then properties. Alright, makikita nyo dito meron link. Alright, so click nyo lang to yung parang pencil. Alright, and then makikita nyo dito merong web address. So yung kinopy nyo from ClickBank, which is ito, alright, yung una nyong kinopy, copy nyo ulit siya. At yun yung ipipaste natin dito sa web address. Right, so tanggalin na rin natin itong HTTP. Alright, and then paste nyo lang. And then just click on save. And click on apply. So basically, ang nangyari is yung image na to is naging clickable. Alright. Dahil doon sa nilagay natin link. Alright, so balik tayo dun sa website na gusto nating i-promote. Alright, and kukuha tayo ng mga part ng mga nakasulat dito or content niya para mas maging maganda yung ginagawa nating website. So ipo-post natin yan. So copy ko to yung now make money in my spare time. Alright, so since meron ito, so iangat lang natin siya ng konti. And then click and drag din yung text. Since maglalagay tayo ng text, so drag natin siya dyan. Alright, and then edit. Click natin to. And then edit text. Alright. So ang gagawin natin is i-delete natin to. Delete. And then paste natin yung nakuha natin kanina. Right, as you can see, ito na siya. Medyo maliit siya. So dito sa font formatting styles, pipiliin natin yung size na gusto natin. So usually yung pinipili ko yung heading 3. Alright. Lalo na pag sa ganitong klaseng text. So lakihan lang natin siya ng konti. And then move natin to ng konti. Alright. And since quote siya, so lalagyan natin siya ng quote. Alright. So quotation mark sa hulihan. At quotation mark din sa unahan. Alright. So, and then babaguhin natin yung kulay niya. Highlight nyo lang and then click to. Alright. And then pipili tayo ng kulay. Ang pipiliin ko is medyo blue, parang sa Facebook. Alright. But any color will do. Depende kung ano yung gusto mo. Gusto ko lang na magkulay Facebook siya. Alright, I now make money in my spare time doing simple task business. Alright, so ito medyo bago i-resize ko ng konti ito. Or i-move ko lang siya ng konti. Ayan. And then I will hit on preview para makita ko kung ano itsura niya. Alright, so ganito na yung itsura niya. Alright, so again, clickable siya as you can see. Alright, and then balik tayo dun sa editor and then click on publish. And then on the next video, kita-kits tayo, magtuturo pa ako ng iba pang way kung paano mag-promote ng digital product. Alright, and that's part 2 ng module 3. Alright, so kita-kits tayo doon.